Walang masasaktan. Ang alam lang doon, ang Diyos at ikaw lang. Oo. Ang kailangan nagugulat ka lang doon, bakit nagbago? Di ba na kilos niya? Yan, ang sabi nila dito sinasabi, minamatyakan tayo ng Diyos. Ang Diyos lang ang nakakalam. Mayroon nagtatrans, kung lahat man ang tao, kung hindi itatrans sa kanyang mga nuno o mga magulang at mga kapatid, ang gusto magbago. Dahil alam nila ang parusa sa ilalim kung ikaw ay masama. Takot na sila, galing na sila doon. Kasi, at least, maganda ba? Hindi. Walang patayan yan. Hindi tulad ng sa ilalim, pati katawan mo, kukunin. Ang sabi ng Ama, kung pwede pa gamitin ang katawan niya, hindi pa rin mo, gamitin mo. At iba ng espiritu. Ang katawan niya, yung espiritu niya, pamilya niya rin, ang sinilang dito sa lupa. Ay naagayin na wala. Ikaw nang papalit ngayon, gagawin mo na ang dapat mong gawin. Yung pagsisisi mo, yung sinisigaw mo, pagbago na sila, ikaw na ang papalit sa katawan dahil para makita ng mga pamilyang ay ikaw ay nabago. Iba lang anyo, sabi niya. Yung anyo mo sikaw pa rin, ang isipin niya, ang espiritu niya, iba na. Iba ng kilos. Kung naman kunyari, yung lolo niya namatay. Oo. Tapos yung mga po, ay, pagbago mo yung lolo mo, dahil hindi niya alam ama, yung lolo na yun. Parang gano'n. Parang sumapi na sa kanya yung espiritu. Bakit? Bakit ganun? Sabi niya, gusto ng lolo mo, yung ginagawa, siguro, siyempre, nagmanak sa lolo ko, yung lolo, siya na yun. Hindi na nalalaman. Bawat kilos mo, siya na yun. Dahil sabi ng Ama, kung ano kang simula, ano mang lahi, ang lahi mo sinusunod mismo ang nauna at siya rin yung papasok sa iyo. Dahil sabi niya, lahi nila yan ganyan, yan ang lahi nila yan. Ako nagmana sa lolo, yung pala, lolo niya, siya pala yun. Tatawa siyang espiritu niya sa sabi, tatawa lang siya. Okay. Kaya ang nakakalam nandun, ikaw lang ang Diyos. Sila, hindi nakakalam. Ang Diyos lang ang nakakalam kung sino ka talaga, hindi na ikaw dahil may pagbabago na nila. Ano sa inyo? Mawawala lahat yan. Yan ang sabi ng Ama. Alam mo nila na yan lahat. Walang iyakan! Sabi ng Ama, mga anak, ako rin ang nagsimula, ako rin ang magtatapos. Ako ang maglilinis. Lahat dapat linisan. Ako rin. Hindi dahil sa akin, wala kayo dito sa lupa. Ako rin gagawa dahil binigyan ko kayo ng buhay. Para kayo ay, sabi nga, para kayo ay masaya. Hindi ganyan ang ginagawa ninyo. Dahil pagbilang ng araw pagbalik ko, ako din ang gagawa sa paglilinis sa inyo lahat. Walang magagawa ang mga sasama, ang mga mabubuti at nandito ang nauna sa inyong namatay. Sabi niya, nauna sa inyong namatay. At gusto niya magbago at papalitan na yung tao yung mismo, pamilya niya. Siya nang papalit, siya ang gagawa ng kabutihan na ngayon. Walang nakakalam, ikaw lang ang Diyos. Dahil ang pagtatrans ngayon, ang gusto ng Ama, kung paano kapayapaan ng lahat. Walang masasaktan, walang mamamatay. Dahil wala ayaw ng Ama magdamdam kayo. Ang magdamdam lang yung gumawa lang, yun lang ang Diyos lang ang nakakalam kung paano kita ilalagay sa bato. Yun, nag-meeting na sila Amerika ngayon. Marami na, buong mundo na. Also sabi ng mga sa akin, paano kung makikilala ka, yung mga espiritu nila ang namatay sa salib na sa mga pamilya nila dahil yung maganda, maging maganda. Yung mga may katungkulan ng mga hihiramin lang ang katawan, pagsamantala lang sa sampa ang mga magulang nila at sila ang magpatuturo sa lahat. Sino nakakalam doon? Pero ba? Walang nakakalam. Ang marami sabi niya, nagbago na siya. Dahil ang lahat yan. Tingnan mo, sabi ninyo, ang bait-bait niya. Katapos, ngayon, masama na mga kilos yan. Yung pala sinaniban ng masama. O ngayon, kung sumanib ang mabuti,
Hindi na siya, iba na nga. Asal niya ngayon, hindi na ganito. Taga-mura, taga-suntok, iba na, mabait na siya. Dahil iba na ang espiritu pumasok sa kanya. Ang espiritu yung pamilya niya rin. Gusto niya lang magbago. Puso ang lahat yan, sabi na, ang lahat ng nawala ay mabalik. Yung nandoon ito ka ay gumawa ka hindi maganda at ikaw ay mawawala. Dahil ako lang at ikaw lang ang nakakaalam. So, walang masisisi mo kahit sino man. Dahil ang Diyos lang mismo. Dahil siya nagbigay ng buhay, siya nagbigay ng katawan, siya lang kaya niya babawiin yan. Walang sino sa inyo. Binigyan lang kayo ng nandito ang katawan niyan. Dahil ang katawan niyan, pagsamantala lang muna. Habang malakas pang katawan niyan, tuloy ang buhay niya diyan. Tuloy ang pagmamahal mo sa katawan niyan. Dahil katawan niyan, nakilala ka na. Dahil may pagbabago na, sabi niya, tuloy mo hanggang hindi marupok yan. Lahat marurupok din yan sa dating ng panahon. Sa pangalan niya. Dahil, palagi ko sinasabi sa inyo, ang Diyos, ang pinaka marunong sa lahat. Lahat ang kaalaman niya. Ang karamihan, hindi pa nakasulat sa Biblia. Dahil ang salita yan, galing din sa kanya. Maraming pagbabago ngayon. Kung sabi ng Ama, simula ngayon, narinig ninyo, bago na kayo, baka ang katawan niyo, baka papalitan ng pamilya ninyo ay namatay. Dahil yung namatay yun, na-training na ngayon. Kung gusto mo magbago, pakita niya yung katawan niyan, nakaperwisyo, nakakasakit ng kapwa, pasok ka, mahalin mo ang sinaktan niya. Ngayon, pagkumbaba ka, maghingi ka na sorry, dahil ang nagawa ng espiritu yan sa katawan niya, ay nakakulong na sa baba. Babawi siya ngayon. Yan ang tinatawag kapayapaan. Kung sinabi, hiram sa Diyos ang ating buhay. Wala kayong magawa kung gusto na ang Diyos. Mawawala ang iyong katawan. Lahat mawawala. Dahil yung oras kinuha ng katawan, wala. Kahit anuman ang naitundan mo, wala na, hindi mo na mawakan dahil wala ka ng katawan. Ang katawan yan, ang mag-ahawak, ang napundan mo. Kung wala na yung katawan yan, hindi mo na siya mahawakan. Okay? Amen. Yun ang mensahe ng Diyos. Nag-meeting sila kung paano sila darating. Pagdating nila, iba-iba. Dahil ay darating kasama. Ipakilala ang kapamilya. Dahil ang lahat ng papasok sa kanila, yung mga espiritu din, ang pamilya niya ay nawala. Dahil yun din mahalaga lahat. Dahil ang katawan, yun, pagsamantala niya ang hiramin. Yung ang katawan niyan nang hindi ay maganda gawain. Yung espiritu yung mismo, siya ng primemente sa katawan niyan, ikaw ay wala na. Dahil hindi na maganda ang iyong asa. Walang nakakalam, ikaw lang ang Diyos. Puros ang Diyos, ang siyang simula hanggang huli. Bago magsimula, siya una at huli, sa kanya pa rin ang pasya. May masasabi ko nun? So, Ha? Ano? May masasabi ka? maganda naman pag nangyari na yun. Ha? Maganda. Yan ang pagbabago. Sabi nila, paano ba pagbabago ngayon? Magulo na yung mundo. Ang sagot doon, walang posible isang posible. Tama po. Dahil ang katawan niyan, hiram natin sa Diyos. Ang Diyos gagawa ng paraan. Halimbawa, ikaw muna isto, hindi magandang yung gawain. Ngayon, yung mga namatay sa inyo, yung mga magulang mo, mga kapatid ko, at tapos alam niya yung kamatay, ay alam mo niya na pagsisisi dahil wala na siyang katawan, hindi siya makakilos kung wala siyang katawan. Sabi niya, pwede po ako papasok kumulisto, alisin niya lang yung katawan, babaguhin ko ang kanyang mga asal. O ngayon, yung listo, sabi ng Ama, umalis ka sa katawan niyan, papasok ang kapatid mo, siya nang gagamit yan dahil mali ang iyong ginagawa. Ngayon, papasok yun. Oh, gusto bakit nagbago style papa mo yan? Ganyan bago ka nagbago ka na. Dahil iba na yung spirit sa katawan mo.
Kung sabi ng Diyos, ang katawan niyan, alagaan niyo, gawin mo mabuti, nandiyan sa katawan. Dahil katawan niyan, ang siyang, ang tunay pagbabago sa lahat. Kung gusto mong gawin. Kung hindi, paglilitis na, ang katawan niyan, pahiram ulit sa iyong mga pamilyang nawala. Hindi ang bawin ng Diyos. Ang babawin lang ang katawan niyan. Huwag niyo dumisa yan, katawan ng Diyos yan. Amen. Tama po. Huwag niyong dumisa ang katawan yan, katawan ng Diyos yan. Dahil ang Diyos lang ang nakakalam kung paano pagkapayapaan ng lahat. Siya ang puno, dulo sa kabutihan ng lahat. Magtanong kayo. Bakit? Maging kapayapaan kung kumilos lang ang banal na Espiritu. Wala na. Wala kayong magawa kahit sino sa inyo. Wala kayong dahil wala kang alam. Diyos lang at ikaw lang ang nakakalam doon. Ang katawan niya kumikilos pa rin. Lahat yan kumikilos pa rin. Kasi ba rin nag-trans? Minsan pinasukan ng Diablo, pinasukan ng masasama. Minsan pumasok ng ano-ano lang. Dahil nag-trans na yun. Ngayon, ang bagay gusto ng Ama para magbago lang. Yung mga magulang mo, mga kapatid mo namatay, gusto niya, nalaman niya na mahirap pala ay walang katawan. Mahirap pala kung walang tahanan. Kung katawan yan, kung pwede magbago na ako, Ama, ako nang papalit sa aking kapatid. Ako nang papalit sa aking anak para pagbabago ng lahat. Ngayon, babawin mo yung ginawa mong hindi maganda, magtransya sa iyong, halimbawa, papa mo, halimbawa, kapatid mo, nagtransya sa'yo, siyang gagawa. Dahil alam niya, ang kamalian ngayon, ayaw niya mababalik sa kanyang ay nawalang katawan sa kahirapan ng mundo. Ganda. Ha? Maganda. Puro sabi nila, ang lahat tayo pagsamantala ng buhay, habang may katawan pa, habang malakas pa, mahalin niyo ang katawan ninyo. Dahil minsan lang ang binigay ng Diyos yung katawan niyan. Dahil minsan lang yan manlulupok at magbago kayo ulit. Kung ikaw ay magandang gawain mo, paglupok ng bahay ng katawan niyo, bago panganak, lipat ka doon. Dahil ang ganda ng iyong asal, ikaw na magulang mo. Yun sinasabi, Reincarnation. iba ka na magulang. Tapos na ang inyong mga hindi magandang gawain. Kung hindi pinalitan ng Espiritu. Wala, hindi mo masisisi kahit sinuman. Ang nagbigay ng katawan niyan, ang siyang babawi sa lahat. Ang may-ari sa lahat ng sa mundo, ang naglikas sa atin, siyang babawi sa atin kung sino ba tayo. Dahil huwag mong apusuhin ang katawan niyan, ang pinahirap na iyo. Dahil mawawala ka rin, dahil malulungkot din ang lahat yan, dahil hiram lahat. Kahit anong nakatanim dito sa buhay sa mundo, ay mawawala. Dahil pagsamantalaan kayo. Amen. Yan ang pagbabago ngayon. Nagbi-meeting sila kung paano baguhin ang mundo natin. Pabayaan ninyo ang mga anuman na nakikita ninyo. Ang Diyos na ang bahala dahil kausapin siya ng Diyos. Kausapin ang mga pamilya, ang nawala ang katawan. Ngayon, siya ang papalit ngayon. Maganda. Puso magkatras. Wala kayong magagawa. Basta ang Diyos na ang naglikas sa atin, ang siyang babawi, wala. Para sunod-sunulan tayo, para hangin lang tayo. Natutukoy na. Gusto mong mapalad nga, sabi ng Diyos, mapalad kayo mga anak, ginagabayan ko kayo. Mapalad kayo, lahat ng mga nanonood dito. Iyon ang tunay na katibayan para katahimikan. Di ba isipin ninyo, tama ba yung ginagawa ng Diyos? Ay hindi. Tama po, Ama. Hindi naman kayo babawi ng Diyos kung magandang yung asal, gawa. Ang gusto ng Diyos, binuhay tayo dito para masaya. Dito ang pagsisisi, dito ay gagawa ka ng glory lahat dahil sa Kanya ang pag-ibig. Umingal ang Espiritu natin. Tuwal ka na nga sa taas, tuwal ka pa rin sa baba. Masama ka na sa binaba ka para pangalawang buhay mo, para maligtas ka mulit. Ganun ka pa rin ang ginawa mo. Wala. Magsismusa ka doon. Malapit ka doon. Mamudyat ka doon. Binaba ka. Magbago ka na anak. Pagdating dito, maging sinilang kang bago. Naging bata ka. Maging matanda. Paglaki mo, smusa ka pa rin.
Wala na nagbago. Ngayon, habang nabubuhay paglilitis ng Diyos, sabi niya, buti niya baguhin. Palitan na lang, yung nawala, ay siya ang papasok ngayon. Ang katawan, ikaw naman, alisin mo. Wala ka rin pagbabago. Ay, balik-palitan na yan. Dahil ang lahat ang nakapunta na sa ibang sa babaw ng parusahan, ay ayaw niya. Sabihin mo sa kanila, magbago na sila, mahirap pala. Hindi kayo magbago, ganito ang nangyayari. Nandun sila sa Kamuloy. Nandun sila ng lahat ng mga pinaparusahan sila. Ganon. Pero, gawin niyo ang dapat niyo gawin, dami nama. Dahil ang lahat yan para sa inyo. Katagumpayan. Walang nakakalalang kung hindi naglikas sa inyo. Siya ang babawi sa inyo. Wala kayo magawa. Dahil sabi nyo, kayo rin mismo magsasisi. Talagang mali pala talagang dati yung ginagawa. Dahil oras pinalitan na yan, ay hindi ko na maulit. Hindi na maulit dahil pinalitan na yung katawan at espiritu sa katawan mo. Dahil ang Diyos, ang gusto niya ay pagpabago lang. Yan. Also, binigyan tayo ng second chance dito sa lupa. Dahil mahal tayo ng Diyos. Ang problema, nandito tayo, siya pa rin ang ugali natin. Paano? Sabi na Ama, ngayon ang mga espiritu, Ama, patawad at magbago na ako, bigyan mo ako ng second chance. Second chance. Pili ka. Sino mga pamilya mo dyan hindi marunong nagmahal sa pamilya niya at hindi nagmahal sa mga kaibigan niya, sa mga kapitbahay niya. Ngayon, ito, pasok ka dyan sa pamilya mo, palisin mo na yung espiritu yan. Dahil gawin mo, ang ginawa niya, ikaw na magpupuno dyan. Ikaw na yung gagawa ng paraan para magbago ng lahat. Pero sabi niya, ay nagbago na si ano. Pag nagbago na, iba na. Parang magulang niya ng next day. Yun pala, magulang niya yung nakapasok doon. Hindi nagtawad na. Ano din yun? May nasasaktan mo, wala? Wala po. Wala po. Walang masasaktan dahil buhay ka pa rin. Ang espiritu lang. Ang espiritu mo tanggalin. Pumasok ito ng papamok mo ngayon. Para alam niya pagbabago. Pumasok din kapatid mo. Dahil alam niya na mahirap pala walang katawan. Nagtatago ka sa bilin. Ano sa tingin ninyo? Ano sa inyo ninyo? Maganda ba? Ha? Yan ba? Paglilinis po talaga, ang gawa ng Diyos, hindi. Paglilinis po. Walang mamamatay. Binigyan pa yung second chance yung mga kaluluwa masama at nagbago na kami. Bigyan niyo pa ko siya. Ngayon na naman, yung second chance yung nabuhay na dito, binigyan ng katawan. Masama ang ginawa mo. Yung espiritu ngayon, dati masama, ang mga patawad, gawin mo ako, bigyan mo ako ng second chance. Siya nang gagawa, magpupuno ang ginawa mo. At ginawa niya, magbago na rin siya. Ayaw niya nang babalik sa kanya. Sa kahirapan ng mundo ng espiritu. Walang mamamatay kung hindi. Bakit nagbago? Dahil ang katawan mo, sabi ng mga, sayang ang katawan niyan, pwede pa. Ilang pa taon yan, pwede mo magamit yan. Gamitin mo muna. Tignan ko pagbabago mo. Dahil yung katawan niyan, humingi ka ng Diyos. Ay, pagbabago ng espiritong masama sa pinama, yung ikaw mismo masama ka dito, pwede ka itatras ng mabuti na ngayon. Ang masama, mabuti pa yung masama, gagawa ng mabuti. Yung mabuti, gagawa ng masama. Kasi yung masama, alam niya na masama siya. Kaya niya baguhin sa limit niya dahil ayaw niya mangyayari sa kanya. Yung mga mabuti, gumawa siya masama. Paano na naman yun? Yun ang papalitan ng mga bagay. Huwag natin sayahan yung mundo nandito. Sabi na huwag niyo sayahan din ang panahon at nandito kayo dahil ito ang binigay sa inyo. Dapat masaya kayo. Huwag niyo sayangin. Huwag baliwalain dahil makikita mo kung wala ka na katawan, doon mo maramdaman na hirap sa lahat. Mas mahirap kung wala kang katawan. Minsan di ka makapasok sa bahay mo. Nandiyan ka sasabing, nandiyan sa gilid-gilid. So ang kailangan natin ngayon, kung paano tayo magbabago, pagbalik doon. Siya,
ang simula, siya rin magtatapos. Sa pangalan ng naglikha sa atin. Amen. Sige, tanong kayo. What? Tanong ka? Wala po. Ha? Ipaliwanag nyo namin. May paliwanag nyo na po. Paano masasagot? Wala. Ano sa tingin ninyo? Magbabago yung mundo? Hindi. Magbabago. Magbabago po. Marami na. Yung bandera natin, sinataka ng logo, live, dinatag mo na mo, ano? Opo. Mantad na po. Ang logo natin, bandera, dinatag ng logo ito. Kaya ang sabi ng Ama, ang lahat yan, sabi ng Ama, ang lahat yan, dahil, ano, siya ang gumawa ng paraan. Dahil, ito ay nakatatak sa bandera. Ito, sa China, sa ibang bansa, inakala nito, simbolo nito. Yan ang binigay, tinatakang bahay sa damit ko. Totoo tayo, totoo tayo, hindi tayo fake. Dahil ang binigay sa atin ng Diyos mismo, unang bituin, itong bumaba ay apat ng angel. Pangalang bituin ito. Dahil sila ang nagtatak sa panghalang na ito ng iwanan. Gawin na lang ito. Kung sabi ng Ama, huwag kayong baliwalain ang aking sinasabi-sabi ng Ama, mangyayari yan. Isipin mo, mayroon nagtatrans. Ngayon, gagawa ng Ama at ang papasok, magtatrans din sa kanilang pamilya nila. Tuloy ang buhay ng katawan niyan. Yung espiritu mo ay ikukulong kung ikaw ay masama. Dahil sabi ng Ama, hirap mo lang ang buhay at hirap sa Diyos ang ating buhay. Gawin natin habang may buhay pa tayo dito, pinahirap sa atin. Gawin natin ang karamdaman para masaya ang lahat. O, diba? Binaba ka doon, sabi ng Ama, chismosa ka, mambintas ka, manlahit ka, binaba ka dito, binigyan kita ng katawan, bigyan kita ng chance. Pagdating dito, may edad na, chismosa pa rin. Pagkatapos ka na, ganun pa rin, matagahusig pa rin, anong gagawin ng Diyos? Ha? Alisin na. Oo, balik na, ipukunin na, yung ipukulong na, ipasok na yung espiritu ng pamilya niya na wala, gusto niya mabuhay muli. Kasi ang katawan natin, kahalang lang ito, dahil ang espiritu natin ang kumikilos sa lahat. Kung wala ka ng espiritu, hindi na masasaktan ang katawan mo. Kung nandiyan ka pa sa katawan yan, masaktan ka, kulutin ka, masakit. Epek yan sa katawan natin yan. Kung sasabi ng Ama, mga anak, habang maaga pa, ayusin mo na ang dapat na ayusin. Dahil ang kapayapaan na yun, ang siya mag-iiral. Dahil sabi niya, dumating, hindi na ang pangalan ni Jesus, mayroon darating nakatagda. Dahil malalaman kung si Jesus na magpatotoo, kung sino ang binaba, at siya magpatotoo, at magtatrans sa mga tao ang magpatotoo sa Kanya. Dahil dito sa lupa, Diyos lang ang nakakalam kung paano tayo ay. Paano natin makikilala kung sino siya. Basta tanda natin, mag-aral na lang tayo ng pray, lagi umihiling tayo, gagawa tayo ng mabuti, mabuti din ang kalabasan ng lahat. Amen. Sumagutan kayo, sagot kayo. May dekado pa dyan, wala na. Wala na, ubos. Walang dekado na dyan. Ang maganda yung panilang eh. Amen sa. Walang masasaktan. Oo. Sabi na, uy, mamamatay, walang mamamatay. Kung di palitan ng espiritu, dahil espiritu yan, ang Diyos lang at ikaw lang ang nakakalam kung ano gagawin sa ilang Diyos. Dahil walang nakakalam. Dahil ang katawan yan, doon mo makikita sa tao. Ngayon, ang kilos, doon mo makikita. Bakit? Magbago na ito. Ibig sabihin, kung ikaw nakakalam, iba ng espiritu ito. Sa pinikula, marami yan, nangyayari. Tama po. Namatay ka. Pumasok ka sa bata. Yung, dahil may bata namatay, pumasok sa matanda ng buhay. Marami yan ganyan nangyayari. Huwag sana mangyayari sa inyo. Ang hindi na mapaparad kayo, alam niyo na dapat gawin para naka-prevent ka sa katawan niya.
walang sino man makakagawa, makakadlang, basta ang Diyos na ang minot, wala na magagawa ang isang tao. Kasi hindi yan sa iyo anak, akin yan, pinahiram ko lang sa'yo. Di ba mayaman sila, basta siya, dati siya mahirap, pinayaman ng Diyos. Dahil hindi yan, pinayam na ng Diyos yan, para siya ay maging masaya din. Ang kahirapan niya, ang kapalit ay katagumpayan. Sabi ng ama, huwag kang magbago. Ang hirap mo, hindi na mo, mas pwede suklian mo sa iba, mas maigit pa. Dahil mapalad ka, binigyan ka ng anak at nakakatulong. Nagbigay-nigay ko sa iyo. Ang hirap mo ay hindi na mangyayari at ginawa ng dumarating. Huwag mo naman abusuin, sabi ng ama. Dahil lahat yan, hirap lang ninyo sa akin lahat yan. Pati katawan yan. At diba, ganun, tayo lahat. Kung binawi ko na yung katawan niya, wala ka nang magawa. Ay, bilyonaryo ka. Kung binawi ang katawan niya, wala ka nang magawa. Kung magtataas ng ang kasapangan mo, kasamaan mo, kung magtataas ng yung pamilya mo sa iyo, yun ang gagawa mong pagbabago lahat. Hindi ka mamamatay. Walang kamatayan ang sabi ng Diyos. Walang habang malakas ka pa, tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang iyong gawain. Kung masama ka, palitan ng espiritu para yung mga hindi mo nagampanan sa mga anak mo, hindi mo nagampanan sa mga kasamahan mo, at ikaw na ang magtutuloy para mamalilinisan ang gawain ng para sa pagbabago niya. Para siya ay nagbalik loob na sa Diyos. Meron ba kayong tatanong? Para nauubusan na rin ako. Ha? Ha? Yung kaluluwa, pwede. Lahat yan pwede. Pwede pumasok sa manok. Sa ipis. Sa lahat ng bagay, pwede. Dahil isang espiritu ka na, mag-adjustment ka na. Reincarnation, pwede. Kung ikaw babalik sa tao-tao, punta ka sa unggoy ka. Alam mo ba, sa reincarnation, ano ba ang gusto mo? Ang pagpalit mo, ano ba ang gusto mo? Pangalawang buhay mo, anong pipiliin mong buhay? Tao. Ha? Tao pa rin po. Ano? Tao pa rin po. Yung tao, bumalik. Eh, nandiyan ako. Tao lang yung gusto nyo. Ha? Yung ugali. Babago. Ha? Ako, gusto ko, kung anong binigay sa ito, yung pakong, ang tao, ang espiritu yung pakumbaba na lang ako. Espiritu Ang pagkumbaba. hihingi ako ng, kung pagbalik ko, ang buhay na walang hanggan. Gawa ka lang lahat ng bakit ang gusto ng Diyos. Sumunod lang tayo. Buhay na walang hanggan. Dahil ang Diyos din ang gagawa ng paraan. Amen. Ngayon, tao. Anong klaseng tao gusto mo? Ang tao parumbado, tao mabait, tao. Dahil maraming tao, iba-ibang ugali, no? Taong lingkod na ng Diyos. Yun, ang maganda. Tao Taong maglingkod sa lingkod Diyos. sa Diyos. Bakit mo no? Sa akin lang, kung ano man ang gusto ng Ama, ay, katulad na lang ako. Hindi ako mamimili. Kung gusto ko kapiling ko ang Diyos, yan kapiling ko ang Diyos. Walang pumunta yan. Ay lahat tayo pupunta sa Kanya. Gawa natin mabuti. Tama po. Ibig gusto mo hiwalay sa Diyos. Sabi ng Diyos, o sige, baba ka na. Dito ka na sa baba ka. Tao. Punta ka sa tao. Paghirap ka na naman. Pangalawang buhay. Punta ka sa mga magulang mo. Ayong mababait. Salamat. Pumunta ka sa magulang mo na singgiro. Patay na bata ka na singgiro. O, pumunta ka sa magsasaka ka. Kung ang hiling na lang, ang sa akin hiniling ko, kung ano man ang gusto ng Diyos, ang gusto ko lang, ay hiling ko, kapiling ko ang Diyos. Tawa, hindi. Tama po. O ngayon, Tama, sino? tama. Anong gusto niyo kung mabuhay kayo ulit? Kapiling ang Diyos. Kapiling ang Diyos. Nakatawa.
tao, ang kapiling ko ang Diyos. Ako. Magiling ko lang sa Diyos dahil ang Diyos, hangganan, walang katapusan niya. Diyos pa rin ang tunay ng kaligtasan. Walang sinuman mas mahigit pa sa Diyos. Diyos ay pag-ibig sa Diyos. Amen. Panahon ni Moses, panahon ni Yahweh, panahon ni Jesus, panahon ng Holy Spirit, pag-ibig ang dala-dala niya. Dahil kanya-kanya na nakatakda yan. Kanya-kanya sa panahon niya. Dahil ang lahat niyang panahon niya, kailangan ng pag-ibig. Yes. Ganun pa rin yung pinag-usapan natin. Dakilang Espiritu. Yes. Kung saan gusto ng Diyos ay pag-ibig at ina ng bawat isa. Huwag sayangin ang panahon. Habang nandito tayo, habang malakas tayo, at umapit lang tayo sa Kanya dahil sa Kanya ang tunay ng buhay. Amen. Diba? Hindi natin magdasal, ano? O, maraming salamat ang mga mensahe binigay sa atin sa pangalan ng Jesus at Kanyang liwanag at binaba. Mabuhay kayo. Mabuhay kayo. Salamat po. Magandang hapon po sa inyo pong lahat mga nanonood. God bless po sa lahat. Maraming salamat po.